Kami masamang tao, kaibigan po kami. Pwede ba maipagkaibigan sa'yo? Hindi pwede. Bakit? Hawak kayo ng Demon God. Ay, hindi po. Ang sasabihin ko sa inyo, ako na mismo magpapatay sa inyo. Para maging 0% ang mga demonyo. Kayo! Pito kayo! Demonyo kayo! Ang magpatalo sa masamang espiritu, manalig ka kay God. God? Opo. Sabi yung God, si Christ! Si Christ! So yun mga kababayan, magandang hapon pong muli. Kung natatandaan nyo yung upload namin nakaraang araw lang na isang teacher na inabot namin sa kanyang kwarto na hubot-hubad, binihisan natin. At sabi niya, tinanong ko siya kung saan siya nahiga. Sabi niya sa akin, gustuhin man daw niya, ay ayaw niyang humiga sa simento, pero wala siyang magawa dahil wala siyang higaan. Kaya ngayong araw na ito mga kababayan, muli kaming bumalik para bilhan po siya ng papagman lang. Bagamat hindi ko pa nakausap yung kanyang pamilya, pero eto, bumili tayo ng pagkain ni teacher at saka papag para naman kahit di ko pa nakausap yung kanyang pamilya ay matutulungan na natin si teacher. Eto mga kababayan, bumili tayo ng papag. Mag-isa lang naman siya mga kababayan. Kaya yung Jollibee meron, yung pagkain. May pagkain patingin. Okay, sige, hawakan mo lang muna dyan muna, titignan natin, ha? Okay, tara. Hello po. Dito kami ulit. Hello? Ito yung anak na bunso. Ay, bunso. Ilang taong ka na? 14 years old po. Ilan ba yung anak ni teacher? Apat. So ikaw bunso. Yung panganay ilang taon? 23 po ata. 23. Opo. Saan dyan si nanay? Pwede na makakausap? Tanong ko po kuya, umalis po kasi sila eh. Umalis si nanay mo? Opo, napunta po sa Dagupan, pinapagamot po daw sa ospital. Dinala sa Dagupan na si nanay? Opo. Mabuti naman. Sinong nagdala? Yung kapatid po, doon sa iglesia po, yung si Carowena po. Kinuha na. Opo. Mabuti naman kung ganon. Sinamahan nung yung kapatid niyang pangatlo. Siyang nagkatulong doon. Kailan kinuha? Noong nakarang araw po, Sabado po ata. Biyernes. Sabado kahapon, Biyernes. Biyernes. Sige, okay. At least naging okay na. At least may nagkuha na. Kasi di ba matagal na siya nakakulong dyan? Opo. Mama mo yon. Opo. Anong pangalan mo? Paul Arjan po. Ang papa mo nasaan? Nasa Cavite po nagtatrabaho pero taong neto, may sakit po doon. Nagkakausap naman kayo ng papa mo. Apo. Very good, no? Pero bakit matagal na siya? Ilang taon na lang mama mo dyan? Mga 2 years po kalahati. Nag-aaral ka? Apo. Anong grade ka? Grade 7, Very good. mag-grade na po sa April. Saan ka nakatira ngayon? Dito po sa Panahon para sa Barangay Kuliling po. Hindi, yung bahay mo. Dito po. Dito mismo? Apo. Saan kayo natutulog dyan? Doon po sa loob, doon parang po, may upuan po na tsaka higaan, yun lang po. Saan kayo kumakain, nagluluto? Dyan din? Opo. Okay. So yun mga kababayan. Nasa na siya? Nasa Dagupan. nasa pagamutan na siya, yung nanay nyo. Mga pulis din po kasi yung mga nag-rescue po. Bakit mga pulis nagpunta? May kasi nung nakarang araw po, may nagawa po siyang sunog. Sino? Mama ko. Dinalay niya. Napunta niya sa kabilang barangay, may sinunod na bahay po. Pwedeng punta po tayo para marinig lahat ng Sige, orong dito. Dito na lang. Dito tayo. Okay. Pero nagtataka lang ako, nung nagpunta ako dito, nandyan lang siya, sabi niyo nakakulong lang. Tapos ngayon babalik sana ako, wala na, kinuha na ng mga pulis. Opo. Ano yung sunog na sinasabi tayo? Bahay. May nasunog pa nga ng matanda. Diyan pa sa kabilang barangay sa may barangay. Paano nasunog? Pwede ba ikwento niyo sa akin ano nangyari? Hindi ko masyadong kasi wala ako dito, mayroong pinuntan ako.
yung mga tao dito, saka nagtaka kami bakit may dumaan na bumbero, tapos sinasabi nila, yun nga raw na nanay niya may sinunog na bahay daw dyan, meron pa nga namatay daw na matandang babae. Sabi ko, bakit nangyari nun pa? Sabi si Sally raw, Sally nandoon, kilala din yung nanay niya dyan kasi dyan sa barangay sa Pilit eh. Kaya, tapos nag-aantay kami bumalik dito, hindi na nabalik, hindi na lang nasa bayan, sabi nila. Tapos kahapon, yung anak niyang pangatlo, yun ang kinuha ng pulis para Yung pala yung kuya ko. Tapos Biblia po. Sige, kuhaan nyo lang. Ba't kaya dito? Mga demonyo kayo! Ayan. Ba't sinabi mo pumunta kayo dito? Hayaan nyo lang. Biblia po. Ha? Biblia po. Kung kaya niyo maniwala sa akin, bukas, unang trampeta. Hindi ako natatakot sa inyo. Mga demonyo kayo. Hindi nyo nga po kayo tigan ng tutukan eh. Bilahin po. Anak din ni nanay ito. Ah, ito yung panganay. Star. Isa, dalawa, tatlo. Apat, lima, anim. Pito. Pito kayo. Pito kayo. Hawak kayo ng demon god na kugad. Ha? Tingin nyo kaya nyo ako? Ha? Subukan nyo ako saktan. Pag sinaktan nyo ako, mamamatay kayo. Alam nyo bakit? Ako ang pinakamalakas sa lahat. Di ako takot sa inyo. Pangalan mo, kuya? Alfonso Estabelio Reyes. Hindi kami masamang tao, kaibigan po kami. Pwede ba maipagkaibigan sa'yo? Hindi pwede. Bakit? Hawak kayo ng demon god. Ay, hindi po. Ang sasabihin ko sa inyo. Sasabihin ko sa inyo ah. Opo. Di ako pwedeng utusan. Kayong mga kumakain ng karne. Kayo nagkakasakit. Nasa surgery, na hospital. Tumataas sa mga bayarin ninyo. Alam ko ang mga yan. Ha? Pwede mamay pagkilala sa'yo? Ako si Daddy Frankie, kaibigan mo po. Di kita kaibigan. Traidor ka po. Ay, hindi. Ngayon lang tayo nagkita eh. Kaya ano sabi nyo? Didirect ko na lang kayo. Ito na yung sinasabi ko. One day, madedemanda ako. One day, makukulong ako. Pero masaya ako. Kasi nangyayari na itong revelation. Kasi kayo, alam nyo, natatakot na kayo. Na mamamatay na kayo. Kasi ako na pinakamataas sa lahat. Ako na mismo magpapatay sa inyo. Para maging 0% ang mga demonyo. Kayo, pito kayo. Demonyo kayo. Hawak kayo ng mga demonyo. Pero yung may-ari ng katawan nyo, sinaniban nyo? Ha? Sila mismo papatay sa inyo. Mga angels ko, sila mismo papatay sa inyo. Pinuntahan lang namin yung nanay mo para bigyan ng pagkain, bigyan ng papag. Ano sabi ko? Nagdala ako ng papag para sa mama mo. Hindi ako utos-utosan. Opo, hindi ka naman namin utusan, may pagkaibigan lang. Gusto lang namin makatulong sa'yo, bro, sa pamilya mo. Hindi pwede. Kasi kapag nakapagkaibigan kayo sa akin, Opo. kain nyo yung buhay na nagbibigay wala hanggan, pwede nyo ako ulit trade rin. Di na kayo mabupuksa. Ha? Kaya ginagawa ko na. Kasi di kayo tumitigil. Ha? Anong trabaho mo kaya? Saan ka galing? Huwag mo akong tanungin. Huwag mo akong tanungin, demonyo ka. Alam niyo yan. Alam ko ang nangyayari. Revelation nangyayari. Kapag ako nag-faith, diretso kayo mamumuhay. Alam niyo yan. Alam niyo sa sarap sa mga sarili niyo. Ha? Kaya wag kang magpatalo sa masamang espiritu, manalig ka kay God. God? Opo. Sabi yung God, si Christ Jesus, na demonyo. Hindi. Si God, hindi demonyo. Si God, powerful sa lahat. Hindi na ako makipagtalo sa inyo. Mananahibig lang ako. Kahit mga sabihin nyo na, Kausap ko yung kapatid mo. May dala kaming pagkain. Kumain ka na ba? huwag nyo akong tutos sa sabi! May pagkain, may pagkain. Dalhin nyo na lang ako sa kulungan. Hindi ka pwede kulong. Ba't gusto mo makulong?
Dahil masaya ako makulong. Di kawawa yung nanay mo, mga kapatid mo. Kawawang nanay ko. Opo. Kawawang nanay ko. Kayo mismo, lawak ni Demon God, na nag-uusap kapag wala ako. Inisip niyo, baliw ako. Pero kapag kayo wala ako, kasama si Demon God, nakapag-usap kayo, communicate kayo. Kala niyo, hindi ko alam yan. Alam niyo kung sino yung Demon, yung isa na Demon. Pinahirapan ko na isa. Hindi ko alam kung sino yung Demon yun. Ha? Yung baka! Ha? Yung baka. Ayaw niyong tumigil sa pakikipagtalo sa akin. Aalis ako dito. Sundan niyo ako, huliin niyo lang ako. Hindi na, kami na lang alis. Kami ang alis. Yun mga kababayan, mga kabarangay. Isa yun sa anak ni nanay na sabi nila may problema din. Mamatay na kayo mga demonyo! Patay ako, mamamatay kayo! Lalim ng kanyang dinadala, mga kababayan. Demon God yung nagtayo sa akin! Demon God yung nagtayo sa akin! Patay ako! Pero may pag-asa pa. Matagal nang hindi pumupunta yung papa nila. Na-stress siya dahil sa tatay niya. Oo, siguro. Isa na rin yun sa dahilan ng ano. Ikaw kuya, huwag kang magpatalo ha. Huwag mo nang isipin ng problema ha. Ikaw ang pag-asa nila. No? Matagal na bang ganun yung kuya mo? Ano po lang po, nagsimula po sa January 15. This coming January lang, last January lang? Opo. Nagsimula siyang ganun? Opo. Ano? Dahil lang po sa Biblia nung patuloy siya noong January 15. Nagbabasa siya. Opo. Tapos, Yun, nagiging gano'n siya hanggang sa uli. Gusto niya po iligtas yung mundo, pero nagtitiwala naman pa kami, pero sa huli, parang nagbabago po. nagbago siya. Gusto raw niya iligtas ang mundo. Opo. Baka naman basa lang siya ng basa tapos hindi nakakain, no? Parang sa ganun na rin po. O nagutuman kasi dahil sa sitwasyon nila dito mga kababayan sa hirap ng buhay. Kaya ikaw huwag kang magpapatalo ha. Kung ano naman po kasi, ako naman din naman po na nagluluto dito. Ikaw nagluluto. Opo. Diyan sila nagluluto sa kaho kasi wala sila. Saan ka kumukuha ng pera nyo? Kay kuya ko po yung pangalo po. Siya naghahanap buhay. Opo. Yun ang nagbabantay ngayon sa nanay niya doon sa tulungan. Yung pangatlo mong kuya, yun ang nagbabantay sa nanay mo ngayon. Opo. Paano nga ba nangyari? Balikan natin yung nangyari, sinunog ng nanay mo yung bahay? Opo. Paano kayo nakasiguro na siya ang nagsunog? Hindi po din po namin kasi sigurado kasi di po nila alam kung si mama ko po talaga may nangyari lang talagang na nasunog. Oo, di ba? Hindi naman natin sigurado. Pero ang tanong, bakit tiyempo naman na nakalabas? Nilak naman ni tatay yun, di ba? Pinalabas po ni kuya ko. Bakit niya pinalabas? Yung panganay po, pinalabas niya po para tingnan niya kung ano. Pero nung nagsigawan po daw sila, nandiyan sa... Yung kuya mong galing dito? Opo. Siya ang nagpalabas? Opo. Kasi nung hindi lang yan bago may mangyaring sunog ng Labibante. Pumunta dyan sa eskwelahan, hindi ko alam kung Lunes yun o Martes. Tapos may tumawag na teacher dyan sa pinsan ko dyan sa kabila. Ngayon sinabi sa akin, asan yung mga magkapatid? Sabihin mo nga sa kanila yung nanay. Giniising ko yung pangat ng kapatid dito, natutulog dyan sa ganun sa labas. Sabi ko, oy RJ, gising ka tayong nanay mo, punta mo raw sa doon sa school, andun daw, sabi ng mga teacher. Tapos sinabihan ko rin yun, yung kapatid niyang panganay na, oy ate, andun si ate, sama mo para iuwi yung nanay mo dito. Sinabihan ko na kaya ko pinakawalan para pero biniling ko siya na huwag siyang gagalaw dyan, sabi. Tsaka, huwag niyo akong pakikialaman, alam ko ang ginagawa ko. Subukan niyo pag may nangyari sa nanay ko, kaya mananagot, sabi, di pinabayaan namin. Ito yung nangyari na pinakawalan niya uli. Kaya siguro dito dumaan sa likod. Hindi natin alam kung saan siya dumaan. May nangyari. Doon daw dumanta, nakita din ng mga taong nito, nandun sa barangay niya, mga babae. Kailan nangyari yung kahapon? O isang araw? Friday po. Friday. So, anong araw? Okay. Kailan tayo galing dito? Pero okay lang, at least, di ba, buti na lang sabi ko sa iyo tayo, di ba, ibalik ulit kasi pag may masamang nangyari, baka tayo sisihin. At least yung anak na panganay ang nagpakawala, kaya nakalayas.
Okay. Bali, at least sa gaya ng sinabi, hindi natin alam kung sino talagang, kung ano ang pinagmulan ng sunog, hintayin na lang natin ang mga investigasyon, no? Opo. Basta ipag-pray mo na lang anak na sana gumaling pa yung nanay mo. Opo. Wala namang imposible pag nananalig tayo kay God, ha? Huwag mawala ng pag-asa. Opo. Mag-pray ka lang. Anong nararamdaman mo ngayon na wala yung nanay mo? Malungkot din po ng konti. Tatay mo? Si papa ko po, ayun nga, hinihintay ko pero parang sila na kuya ko, na si panganay. Parang ayaw niya rin yan, si papa. Ayaw ng kuya mong panganay Opo. sa tatay mo? Opo. Pero nakikilala ka ng tatay mo? Opo, kilala. Ay, tatay mo, sorry, ng kuya mo, nakikilala ka niya? Opo. Hindi ka naman niya sinasaktan? Oh, very good. Kinakausap niya lang ako ng normal po. Normal pag ikaw ang kausap niya. Sige, pati yung kuya mo pala may problema din, no? Kailangan mapagamot din. Opo. Napakahirap naman. Wala na ba kayong mga ibang tita makatulong sa inyo? Yung mga tita po, namin iniwan na po kami. Iniwan na kayo ng tita nyo? Opo, kasi nawala na si lolo ko. Wala nang tumutulong talaga sa inyo rito. Anong trabaho ng pangatlo mong kapatid? Pancake po. Nagtatrabaho sa pancake? So yun ang bumubuhay sa inyo. Sana lumaki ka na, para makatulong ka sa nanay mo. Mag-pray ka lang, ha? Magdasal ka lang. Mapapanood na, nakabidyo tayo, anak. Okay lang? Okay. Laban lang, nararamdaman kita, ha? Sana tulungan ka ng tatay mo. Kailangan ka ng tatay mo. Anong gusto mong sabihin kay tatay? Mapapanood niya to. Maraming salamat sa inyong tulong po, tatay. Naging mabuti po sa amin. Maraming salamat po. Sa nanay mo, anong mensahe mo sa nanay mo? Balang araw, mapapanood niya to. Sana po bumalik ka na po, mama. Para may makasama po kami mabuting magulang dito rin. Namimiss ko na rin po kasi magulang ko. Di ko na naliyakap. Umaga na parang wala ng pag-asa, at gabi na di mo alam kung saan kakapit, ngunit may tinig na maririnig. At kahit gaano kabigat ang mundo, may kamay na aabot sa'yo. Di ka nag-iisa, may karamay ka. Daddy Frankie, nandyan sa'yo. Ang tunay na kaibigan, tutulong sa iyo. Daddy Frankie, handang sumalo ng mga luwang di mo na kayang itago. Si Daddy Frankie, kasama mo, tutulong, kaagapay mo. May mga sugat na di nakikita, mga bakas at langit ng kahapong nagdaan. Ngunit may Diyos, may liwanag na darating. At kahit gaano kabigat ang mundo, may kamay na aabot sa'yo. Di ka nag-iisa, may karamay